At may bagong balita na naman tayo tungkol sa mga EPS factory worker dito sa South Korea at isang kababayan nga na naman natin ang nag-share ng kanyang karanasan sa loob ng company na ang kasama ay mga kapwa natin Pinoy. At siya ay siguro hindi na natagalan yung hindi niya kinaya yung may mga tao kasi mga kabayan na mahirap pakisamahan at talagang hindi tayo pare-pareho ng ugali. Si kabayan ay vlogger sa Facebook at marami na ring followers. At nakita ko nga yung video niya na ayaw na at uuwi na. Halos hindi nga natapos yung 3 years at nag-process na nga ng benefits at uuwi na lang sa Pilipinas. Ang sabi, hindi ko naman talaga pinanood buong video. Ang sabi ay uuwi na kasi may hindi kasundo na Pinoy sa company. Siguro matagal nang tinitiis din ni kabayan yung parang ang pagkakasabi parang nananakit pa raw na mahirap naman yata yung ganun. Sa akin, hindi po pwede yung ganun. Nananakit. Pero mahirap din kasing magbigay ng basta-basta ng opinion kasi ang mangyayari kasi parang magiging one-sided tayo kasi hindi naman natin nakita yung side ng isa na hindi niya kasundo sa company. Mahirap din magbigay basta-basta ng opinion. Sabi ng iba, mahinang nilang daw si kabayan, pero mahirap din kasi mga kabayan kapag mental health na yung pinag-uusapan. Meron kasing mga tao na ma-pride talaga. At kung ano yung gusto nila, yun talaga yung dapat mangyari. Parang hindi naman kasi pwede. Kasi pagdating kasi sa mga, katulad mga company dito sa Korea, lalo pat marami kayong magkakasamang mga Pinoy sa isang company, dapat talaga bigayan. Kasi iba-iba talaga tayo ng ugali. Meron kasing mga Pinoy nang gusto sa kwarto ay tahimik at meron namang Pinoy nang gusto ay maingay. Ang pinaka the best talaga mga kabayan na gawin kapag ganun na ang nangyayari at iba-iba yung mga gusto ninyo, dapat mag-usap. Kausapin ninyo kung ang mangyayari kasi ay hindi kayo mag-uusap, talagang hindi kayo magkakaintindihan. Kailangan mag-usap, kailangan magbigayan. Pero may tao kasi na matigas talaga. Kaya nga yun ang mahirap. Kaya siguro kung si kabayan man ay talagang ay di mas maganda nga yung decision niya na umuwi na lang kasi mahirap kasi yung maapektuhan na yung mental health mo, mahirap yun. Yung iba niya nagpapakamatay na eh. Kaya mas maganda rin yung decision ni kabayan na umuwi na lang sa Pilipinas. Ang tingin ko parang bata pa naman yung vlogger na yun. Hindi ko na lang papangalan kasi wala naman hindi naman ako humingi ng abiso sa kanya na gagawin ko ng video yung naging sitwasyon niya dito sa South Korea. Okay na rin yun kasi siguro bata pa naman si kabayan, baka sakaling maisipan niyang bumalik, pwede pa naman, kaya pa naman. Yun, kailangan lang talaga mahabang pasensya. Hanggat kayang tisin para sa pamilya, pero kung talagang hindi na kaya, ay pwede namang mahirap na kasi yung pag dito pa lumala, dito ka nagka-problema, yun ang mahirap eh. Ang mamumblema niyan, yung pamilya mo sa Pilipinas. Kaya mas maganda na rin yun. At doon naman sa mga ibang kababayan natin na talagang marami kasing ganyan mga kabayan dito. May inabutan na rin ako dati nung maraming Pinoy dito, meron talagang Pinoy na ganyan, na siga-siga, mayabang. Pag hindi mo sinunod yung gusto niya, magagalit sa'yo. May ganyang Pinoy dito dati mga kabayan. Nasa Pilipinas na yun. Inabutan ko dito yung Pinoy. Ang gusto niya, kailangan kung ano yung ginagawa niya, ganun din yung gagawin mo. Nung una, pinapakisamahan ko pa kasi bago pa lang ako. Pero mapipirwisyo na ako, isipin mo, gusto mo magpahinga, yayayain ka niya kung saan-saan. Hindi naman siguro pwede yung ganun. 'Di ba? May kanya-kanya tayong buhay. Hindi po pwedeng yung gagawin mo, yung gagawin niya ay gagawin ko rin. Hindi pwede yon kasi may kanya-kanya tayong plano kaya pumunta tayo dito sa South Korea. Ang plano ko talaga mag-ipon ng pera. Yung iba naman kasi, ang plano lang talaga ay magligalig lang dito sa Korea, maggagala, magbuhay binata. May mga nagsasabi nga na sayang daw yung oportunidad
dahil uuwi na agad. Pero hindi tayo pare-pareho ng sitwasyon mga kabayan, ano? Hindi tayo pare-pareho ng haba ng pasensya, hindi tayo pare-pareho ng lakas ng katawan. Alam nyo, hanggat hindi nyo nararanasan, hanggat hindi ninyo na-experience yung ganong kalagayan, masasabi nyo na sasabihin nyo napakahinang lilalang ng tao na yan. Sumusuko agad. Hindi ganun yun. Saka mo malalaman ang sitwasyon kapag nandun ka na mismo, nangyari na sa iyo yung nangyari kay kabayan. Ikaw, kaya mo, paano yung ibang tao? At least, sinubukan ni kabayan kung ano talaga yung meron dito sa South Korea at ang nangyari lang talaga ay hindi niya kinaya. Ang importante, sinubukan niya. At marami rin siyang naging experience tungkol sa factory worker dito sa South Korea, kung ano ba talaga yung meron. At isa pang maganda dito ay nagkaroon ng slot. Siyempre, nabawasan ng tao yung amo niya, siyempre, kukuha yun ng papalit sa kanya. Hindi lang alam natin kung yung nandito na sa South Korea or kukuha ng bagong EPS na manggagaling EPS factory worker na manggagaling sa Pilipinas. At siya nga pala mga kabayan, malapit na ang massive selection ngayong May 22 hanggang 29. Dun sa mga naghihintay ng employer, kapit lang kayo mga kabayan. Kahit 39 o 40 years old kayo, basta may active kayong approval sa inyong EPS account, ay may pag-asa kayong magka-employer. At unahan ko na kayo, congratulations mga kabayan, sana ay magka-employer na kayo. At nakita nyo naman hanggang ngayon ay wala pa rin balita tungkol sa registration para sa mga baguhan ng EPS topic exam. Hindi ko na rin masabi kung magkakaroon ba talaga ng registration para sa EPS topic exam ngayong taon. Malamang nito, baka ubusin muna, bawasan muna ng marami yung mga naghihintay ng employer bago sila magpa-exam. Pero para sa akin mga kabayan, wag pa rin tayong mawawala ng pag-asa na magkakaroon ng EPS topic exam ngayong taon. Basta doon sa mga nag-aaral ng Korean language at naghihintay ng registration para sa EPS topic exam, habang wala pang registration, habang wala pang exam, mag-aral kayong mabuti. Dahil pahigpit na ng pahigpit ang EPS topic exam at skill test na pinapatupad ng HRD Korea. Kaya kailangan nyo mag-aral mabuti, hindi na pwede yung tsambain nida ngayon. Kailangan nyo magsunog talaga ng kilay. At para sa inyo din naman yan. Para pagdating nyo dito sa South Korea, ay marami na kayong alam. At kapag tinanong kayo ng employer, ay makakasagot kayo. Sulit naman yan. Kasi ang batas tungkol sa EPS factory worker dito sa South Korea ngayon ay pinapaluwag na nila. Ginagawa nilang madali. Nakita nyo naman yung nakarang vlog ko na ang gagawin nila ay wala nang exit pagkatapos ng 4 years and 10 months at diretso na ng 9 years and 8 months. Tapos, yung E9 visa ay pwede na rin mag-invite ng pamilya papunta dito sa South Korea para magbakasyon. Pero hindi pa yun approved mga kabayan at yun ay pinag-uusapan pa lang ng gobyerno dito sa South Korea at malalaman ang desisyon next month. Kaya antay-antay lang tayo mga kabayan. Huwag pang hinaan ng loob. Kung para sa inyo Korea, ay para sa iyo talaga yan.